So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nakikita nyo yung picture na yan, ha? Nakikita nyo yung balitang yan? Ganyan po kakapal ang muka ni Digong. Nakakaurat at nakaka-stress. Kita nyo? Ganyan talaga guys kakapal. Talagang mukhang malakas ang atake ng fentanyl sa kanya ngayon. Tingnan niya, basahin natin. Ano yung sabi dito? After recently hurling insult, Duterte now clarifies, I'm not anti-Marcos. Ano yung ibig sabihin dyan? So pagkatapos pong magbato ni dating Pangulong Digong ng mga masasakit na salita, bigla niyang kinlaro na hindi daw siya anti-Marcos. Ano yung ginawa ng hakbang maisog? Ano yung sinasalita mo doon sa prayer rally? Tapos sasabihin mo, hindi ka anti-Marcos? Gago ka ba? Ha? Nakakatarantado ka no? Pasensya na guys kung medyo maingay kasi may liga din dito sa amin. Ang sarap bulahin ni Digong tapos i-shoot doon sa basketball i-shoot doon sa may net no? Nakakatarantado. So ngayon nga po guys, nung nakita ko yung tong balitang to, bigla akong nagtaka, nagulat, na-shook. After ng mga banat mo, after ng mga paninira mo, kasama yung grupong hakbang maisog, bumubuo kayo ng demolition job, tapos ganito lang sa'yo kadali, ganito lang sa'yo ka-easy, na sabihin na hindi ka anti-Marcos. Tutang inang matandang to na naiinis ako. So ngayon nga po guys, basahin natin Former President Rodrigo Duterte on Friday clarified his political stance, stating that he is not opposed to President Bongbong Marcos despite previous criticism and controversies involving the two leaders. So hindi daw po siya umu-oppose dito sa ating presidente. Kung kukutin ko yung itlog mo. Guys, hindi daw siya umu-oppose. Pero ano yung ginagawa nila sa hakbang maisog? Diba? Pag-oppose po sa desisyon na ginagawa ng ating Pangulo, ng ating Presidente. So, paano niya nasabi na hindi siya nag-o-oppose? Doon pa nga lang po guys sa charter change, ayaw niya na. Doon pa nga lang sa issue ng charter change, ang dami niya ng banat sa ating Presidente. Diba? Tapos sasabihin mo na hindi ka umu-oppose? Yung desisyon ni President Marcos dito sa foreign policy. Hindi ba yun pag-oppose? Ikaw, jutang gin ng matanda ka, nakakainis ka no? Alam nyo guys, kanina wala talaga akong balak na mag-content na. Kasi sabi ko, okay na to, yung thought ko dito, nailabas ko na yung galit ko, yung stress ko, doon kay kay Sara Duterte, kay Sasogando, kay Maharlika, kay Vic Rodriguez. Sabi ko, ayoko nang ma-stress. Ngayon, after kong kumain, sabi ko, mag-Facebook ako. Browse ako dito sa Facebook. Tapos nakita ko tong balitang to. Talagang na-high blood ako Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, i-content ko to kasi, guys, para malaman nyo ganito po talaga yung isip ni Digong. Yung parang maninira siya. Tapos, pag pumasok sa isip niya na, hindi, kailangan kong magsasalita siya ng ganito lang kadali. Imagine ganito niya lang kabilis bitawan yung salitang, hindi ako anti-Marcos. Ano yung ginawa ng hakbang maisog? Ano yung ginawa mo? Tinawag mo na bangag, adik, nasa PDEA. Ano yun? Nakaka-stress talaga, guys. Ang kapal ng muka. Sabi dito, in a speech delivered in the Barangay Pandaitan in Davao City, Duterte revealed that he did not support Marcos in 2022 election despite being the running mates of his daughter, Vice President Sara Duterte. So yan po guys yung kanyang paglilinaw na hindi daw siya anti-Marcos pero kahit hindi niya daw po sinuportahan, itong si President Marcos, ang paglilinaw niya dito is madami daw po siyang kaibigan na tumakbo bilang presidente kaya ayaw niya na mayroong masaktan. Yan po guys yung paglilinaw niya. Pero hindi daw po siya umu-oppose dito kay President Marcos. Anyway, kailangan kong uminom, kailangan kong huminga. Dagdag niya pa dito, hindi ako oposisyon. Hindi daw siya oposisyon. Pero ano yung binitawan mo noon? Na bakit tahimik yung mga opposition, yung mga dilawan, hindi nagsasalita.
Tapos sabi mo, ikaw yung tatayo bilang bagong oposisyon. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo na, hindi ako oposisyon. Alam nyo, itong matandang to, wala talagang pinagkatandaan. You know what guys, yung respeto, ano lang yan eh, respect begets respect. Kung gusto mong magparespeto, respetuhin mo muna yung sarili mo. Ganon kasimple. Ako guys, you know, bata ako, hindi pa nga ako nakaka-3/4 sa edad ni former President Duterte. Pero yung kanyang ginagawa, the way na hindi siya rumispeto sa kapwa niya, ganun din yung trato ko sa kanya. Hindi ko siya nire-respeto kasi in the first place, hindi siya nagpaparespeto. Diba? Ikaw ata yung bangag eh. Ang kapal na mukha na sasabihin niya na, hindi ako oposisyon. Pero nung time na hindi nagsasalita yung mga dilawan, sabi niya, bakit tahimik yung mga oposisyon? Bali ako yung tatayo bilang oposisyon kasi yung totoong mga oposisyon hindi na nagsasalita. Tahimik na sila. Alam mo kung bakit tahimik yung mga totoong oposisyon? Yung mga dilawan, wala na silang maireklamo sa ating presidente kasi unang-una, walang AJK. Diba? Hindi uso yung patayan dito sa administrasyon ni President Marcos. Pansin mo, kaya walang nagrereklamo. Hindi rin talamak ang korupsyon. Kaya walang nagrereklamo. Yung desisyon ni President Marcos ukol dito sa sa West Philippine Sea, yung foreign policy niya, 'di ba? Parehas din. Kaya walang nagrereklamo. Kasi unang-una, ayaw niyang magpakatuta sa China. Pinaglalaban ng sarili nating teritoryo. Hindi niya isusuko ang ni isang teritoryo sa atin. So in the first place, bakit magrereklamo or bakit uupos itong mga dilawan? In the first place, tama naman ang ginagawa ng ating Pangulo. Magrereklamo talaga yan kasi unang-una, may AJK ka. Talamak allegedly ang korupsyon. Yung desisyon mo sa foreign policy. 'Di ba? Power trippings ka din. Magrereklamo talaga yung mga yan. Kay President Marcos, hindi sila nagrereklamo, sumusuporta sila. Bakit? Kasi wala namang karekla-reklamo. Diba? Tapos yun, magtatanong ka kung bakit walang oposisyon. Hindi naman ako kontra kay Marcos, pero hindi lang ako sumuporta sa kanya nung eleksyon kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Tapos marami akong kaibigan ng mga kumandidato pagka-presidente. So parang wala masaktan. Hindi ko gusto niyan, sabi ni Duterte. Nung nakaraang linggo, last week, Duterte hurled insult at Marcos, saying the president action have exacerbated tension between the Philippines and China. Duterte also questioned Marcos' ability to lead, urging him just to be happy that he was voted in the power despite of his family history and blah 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 blah. Okay. Pero guys, yung punto ko natin dito, kasi yung nabalita na yan last week eh. Yung punto natin dito guys, the way na sabihin niya na, I'm not anti-Marcos. Yes guys, maliit lang yung word na yan, pero big deal po sa akin yan. Alam niyo kung bakit big deal? Ang dami niyang paninira, tapos napaka-easy. 'Di ba? Napakadali lang sa kanyang magbanggit na hindi ako anti-Marcos despite na yung mga stance ni Pangulong PBBM, inuupos niya. Dinudugtungan nila na adik, bangag, magnanakaw, kung ano-ano pa, sex orgies, nagvuvudo. Diba? Gets niyo ako? Come on. Kaya, nung nakita ko to, grabe. Ang kapal talaga ng kapal talaga ng mukha ni Digong. Kapal. Ang kapal. Ang kapal. Grabe, ang kapal. Well, mana-mana lang yan. Kaya ganyan din si Sara Duterte, no? Despite sa issue niya, hindi pa ninyang magawang bitawan ng Department of Education. Mana-mana nga lang talaga. Kapal naman ang mukha. Kapal ba? Diba? Kapal. Anyway. It's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.